sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 4 ng buwan ng Setyembre. Department of Public Works and Highways sinugod na mga relihista. Binanatan sa mga nangyaring katiwalian at korupsyon. Gusali ng mga diskaya, sinugod ng mga relihista, pinagbabato ng putik at pininturahan ng salitang magnanakaw at corrupt. Pangulong Marcos inihayag na hindi tayo magagaya sa Indonesia. Kaugnay sa isinasagawang protesta at pagsalakay sa bahay ng ilang korap na mga opisyal. Pagbusisi sa panukalang 2026 budget ng iba pang ahensya, may go signal ang Malacanang ayon kay Undersecretary Castro. Fact-finding commission na mag-iimbestiga sa manumalyang flood control projects. Bibigyan ng subpoena power ayon sa Malacanang. Ako, Bicol Party List Congressman Zaldico na booking na nasa Amerika para sa medical treatment. National Bureau of Investigation pumasok na sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects ayon kay Director Jimmy Santiago. Attorney Herbert Machenzo ng Philippine Contractors Accreditation Board nag-resign. Patutsada naman ng China na tinapatan nila ng patrolya ang multilateral drill sa West Philippine Sea. Binanatan ng Armed Forces of the Philippines. Alice Guo at 35 iba pa tinambakan pa ng dagdag na 6 na asunto sa illegal pogo operations. At Commuters Group humirit sa MMDA na exempted din sa number coding ang mga mild hybrid vehicles. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Sumugod ang iba't ibang militanteng grupo sa tanggapan ng DPWH para magsagawa ng kilos protesta laban sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian, korupsyon at maging ang kababayaan ng pamahalaan. Kabilang sa mga grupong nagrally sa tanggapan ng DPWH ay ang Anak Bayan at Gabriela Youth at iba pang kabataang isinisigaw na dapat unahin ng mga opisyal ang serbisyo sa tao at huwag maggawing negosyo ang public service. Nanawagan din sila sa napanagutin ang Administrasyong Marcos sa umano'y tuloy-tuloy na katiwalian sa hanay ng DPWH at sa kawalan ng agarang tugon sa mga isyu ng anomalya sa bansa. Sinabi ng mga nagprotesta na hindi lamang sa pagbaha lubog ang mga mamamayan,
kundi maging lubog din tayo sa kahirapan dulot ng mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Matapos ang protesta ay pinagbabato ng mga realista ng water balloons at bulok na prutas ang tanggapan ng DPWH habang nakabantay naman ang mga pulis at security personnel ng DPWH. Samantala, nabahala si Pasig City Mayor Vico Soto para sa kaligtasan ng mga security guard, trabahador at mismong mga rallyista matapos ang isinagawang kilos protesta sa harap ng St. Gerard Construction Building kaninang umaga. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang naiintindihan niyang nagagalit na ang tao sa lumulutang na mga katiwalian at korupsyon. Sangkot umano ang mga diskaya pero pakiusap ng alkalde na huwag itong humantong sa karahasan. Sumugod ang mga rallyista sa harap ng St. Gerard at namato ng putik at pininturahan ng gate ng mga salitang magnanakaw at korap. Giit ng alkalde, hindi naman ang mga diskaya ang masasaktan oras na bumigay o masira ang gate, kundi ang mga regular na mga manggagawa ng mga security guard sa likod nito. Kaya hinimok ni Mayor Soto ang publiko na huwag mawalan ng pag-asa dahil umuusad na ang kaso laban sa mga may sala at unti-unti nang nakikita ng lahat ang katotohanan. Tiniyak din ni Soto na nagpapatuloy ang aksyon at pagkilos ng Pasig LGU para mapanagot ang mga diskaya sa kanilang katiwalian. Bibigyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng subpoena power ang itatayong Independent Commission na magsasagawa ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, layo ng kapangyarihang ito na mapatawag ang mga individual na sangkot sa mga questionableng proyekto para mas mapalakas pa ang mandato ng komisyon na mag-iimbestiga. Narito si Undersecretary Claire Castro. Noon po ay sinasabi po natin na mukhang walang subpoena power, pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. Kasunod nito ay tiniyak ni Castro na tinatapos na ang executive order na magtatatag ng nasabing fact-finding body at kung sino-sino ang mga bubuo ng nasabing komisyon. Samantala, pinaiimbestigahan ni NBI Director Jaime Santiago ang umano'y maanumalyang flood control project sa ilang lugar na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang press conference, inihayag ni Santiago na nagbigay na siya ng direktiba sa mga regional directors ng ahensya para simulan ang pagsisiyasat kahit wala pang formal na utos mula sa Department of Justice o iba pang concerned agency. Giit ni Santiago, walang sisinuhin ang ahensya at kakasuhan ang sino mang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Tiniyak din niyang walang kawala sa investigasyon ng ilang kongresista at senador na iniuugnay sa umunay korupsyon sa GPWH flood control projects. Narito ang bahagi ng pahayag ni Santiago. So that whenever asked, we are ready to answer. Ganun katindi ang NBI. Lahat, pag nagpunta kami ng investigation, sino pa man tamaan, sorry. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, kami ay apolitical. Kung sino nagkasala, sino pa man siya, we have to file charges. Nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Saldi Co. Ito ang kinumpirma ni Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara de Representantes, sa mga tanong kung bakit wala at hindi dumadalo ng sesyon si Congressman Co. Ayon kay Abante, mainisyo na appropriate travel documents ang Office of the House Secretary General para sa nasabing kongresista, at ito ay para sa kanyang medical treatment sa Estados Unidos. Ganito ang paliwanag ni Attorney Princess Abante.
query sa Office of the Secretary General. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Matatandaang naging kontrobersyal si Congressman Saldico, dating chairman ng House Committee on Appropriations, dahil sa issue ng insertion sa 2025 national budget. Nadadawit din ang kongresista sa flood control projects dahil siya ang nagmamay-ari ng SunWest Construction Corporation. Sa iba pang balita, obligado ng dumalo sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga kongresista o kontratista at opisyal ng DPWH matapos lagdaan ni Senate President Cheese Escudero ang sabina para sa kanita. Ito ay sina Darcy Kimmel Respicio, General Manager ng Darcy and Anna Builders and Trading, Sally Santos, Owner and Manager of Sims Construction Trading, Pacifico Discaya II, Authorized Managing Officer of Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Maritoni Melegrito, Authorized Managing Officer of Elite General Contractor and Development Corporation, Edgardo Sagum, Owner Manager of Edmarie Construction and Trading, Engineer JP Mendoza, Chief Construction Division, Bulacan 1st District Engineering Office, DPWH, Engineer Bryce Erickson Hernandez, former Assistant District Engineer, Bulacan 1st District Engineering Office, DPWH, Engineer Juanito Mendoza, Accountant 3, Bulacan 1st District Engineering Office, DPWH. Ang susunod na hearing ay nakatakda sa Lunes, 8 ng Setyembre ngayong taon. Minamadali at hindi pa natutuyo ang simento. Ang isang proyekto ng flood control project sa Plaridel, Bulacan. Samantalang ito inireport na tapos na noong pang June 2024. Tagal matuyo ang simento. Ito ang naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos inspeksyonin mismo ang nasabing flood control project kaninang umaga. Ayon kay Dizon, pinipilit pang buhayin ang patay ng project sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan na ayon sa mga foreman ay nito lamang nakaraang 3 linggo pinasimulan o ginagawa ang nasabing proyekto. Ang nasabing flood control project ay pagmamay-ari ng Wawaw Builders na nagkakahalaga ng mahigit 96 million pesos. Nangako naman si Secretary Dizon na mananagot at makasuhan ang sinumang mapapatunayang nasa likod ng anyay na diskubreng ghost project. Narito si Secretary Vince Dizon. Bulacan pa lang. So, ano talaga? Nakakarindi itong ganito. I can just imagine how angry the president is. Kasi hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin nila ito sa mga kabayan natin. Abay, inireport na tapos na noong 2024. Ay, wow. 1 year delayed lakay. 2025 na ngayon pa lang sinisimulan. Samantala, nagbitiw ang Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board sa harap ng iskandalo sa flood control program. Ang resignation ni PCAB Chief Herbert Machenzo ay kinumpirma at agad tinanggap ni Trade Secretary Cristina Roque. Una rito, ibinunyag ni Senador Ping Lacson ang di umano'y bentahan ng accreditation sa PCAB upang mabigyan ng lisensya. Samantala, isinailalim ng DTI
ay sa ilalim ng kanilang direktang supervision ang Construction Industry Association of the Philippines kasama ang implementing boards tulad ng PCAB. Hiniling naman sa Kongreso, partikular ni House Deputy Speaker Jefferson Conghun, na isailalim sa lifestyle check ang nagbitiw na pinuno ng PCAB. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Malacanang tiniyak na hindi matutulad sa Indonesia ang nangyayaring kilos protesta ngayon sa tanggapan at bahay ng mga sangkot sa mga katiwalian. Samantala, Alice Guo at iba pa tinambakan ng karagdagang 6 pang kaso dahil sa illegal pogo operations. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, birthday boy. Lieutenant Larry Francisco, alas 4:26. RH Break Time. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:36 ng hapon. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Standby, Raymond Adpaas mula sa Senado. Aba, yung nag-resign na opisyal ng PCAB hindi pa rin ligtas sa pananagutan. Samantala, bago ang mga reports, abay, batiin mo natin ang happy birthday yung makasama natin sa DZRH. Si Santiago, birthday pala. Ayan. Hindi nagparamdam. Santiago Elizalde, happy birthday Santi, ha? At ganoon din si Philip Conrado Mateo, Alvin Kipe, Jerome Vincent Monsalud. Aba, si Engineer Albert Songko, binabati ni Josie, ha? Si Hare Krishna, ba? Okay ang pangalan nito, ano, ha? Hare Krishna Senga ng DZRH drama. Gracious, gracious na, Joyce pa. Ayan. Happy birthday, Gracious Joyce Gatchalian. At si Pinong, birthday pala ni Pinong. Ayan, Rufino Pinong Kadyot Lagare ng Love Radio. At siyempre, happy birthday din kay Mista. Ayan, Apo Mayor. Mista Mayor General Elmer Soria ng San Marcelino, Zambales. Naragsak pa nagkasangay, Apo Mista. Binabati ka ng PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay Lieutenant Larry Francisco. Mula kay ating Aloha at Dr. Evelyn nakapapilya din ni Atty. Evelyn. Ayan, at happy birthday din kay Noli de la Cuesta, Colonel Bon Castillo at Kuyang Dr. Justin Camayo. Ayan. Happy birthday din kay Mr. Jimmy Silverio at kay Noble Boying Contribida Advance happy birthday. Bukas yan. Sanang blowout ni Kuyang Larry Francisco, Doc Evelyn Laureta. Yan, tagal. Nasa ating linya si Ginoong Kuyang Eulalio de la Rey. Kala ko de la Cruz, de la Rey. Ng Santa Mesa, Manila. Ayan. Alamin natin kung saan nagpadikit ng sticker ng DZRH. Kuya Eulalio, magandang hapon po sa inyo. Hello, sir. Ayan. Anong palayo mo, Kuya Eulalio? Ayong? Lalyo na. Lals kasi, Lals. Lals. Toroy. Bagets. Ay, Kuya Lals. Ayan. Lals ba o Lols? Lals. Okay, Kuya Lals. Mukhang, alam ko, bagets ka pa naman eh. Very energetic. Alam ko, 69 ka lang eh.
Anong Kulang pa sasakyan? lang isa, sir. Ano kaya? Kulang pa lang isa. Kulang pa lang isa. Kulang pa. 70 ka na talaga. 70 ka na. Ba, Ba, talaga kita na mo nga bata. naman, Lakay. Batang-bata, ayan. Pagkaganyan pa lang, lalo sa bumabata yan. Oo, Ayan. oo. May Rolls Royce ka rin ba, kuya? Ayan. Anong sasakyan mo? Taxi sir, taxi. 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 Yung ba, ninikita ng sticker ng DCRH. Yes, sir. Yes, sir. Ayan, oo. Taxi. Ayan, Golden Boy. dahil kuya, dahil ikaw ay taxi driver, ang tanong ko ngayon magkano ang boundary ninyo? Ayan. Oo, magkano na ba ngayon? Sir, boundary ko, sir. 1,000 araw-araw, sir. Sagot na namin. Oo. Pwede ka na mag-day off bukas dahil mananalo ka na 1,000 piso ngayon dahil kung masagot mo ang tanong natin, ano ang nangunguna at kauna ng himpilan ng radyo sa Pilipinas? Sir, siyempre, DCRH. Ay, kinabahan ako. Alam ko, may makasasabihin ko yung Kala ko Lals, DCMM. DCRH. Ayan. Araw-araw, sir, napakinggan ko, sir. Aba, Ayun. maraming salamat kayo. Mga kaibigan natin, mga taxi driver, avid listeners natin yan. Kuya Lals. Ayan, Kuya Lals. Ayan. Yulalyo in short. Ay, di pala. Inlong pala. Ayan. Congratulations, nanalo ka ng 1,000 piso. Boundary mo, kuya, ayan, pwede ka na mag-day off bukas. Yun. At ngayon hatawin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak na hindi magagaya sa Indonesia ang mga nangyayaring kilos protesta ngayon laban sa korupsyon. Katulad sa sinagawang rally ng mga militanteng grupo sa tanggapan ng DPWH. Ayan. Sabi dito, isoli nyo ang ninakaw ninyo. Alam, mga ganun. At yung ginawang pagsugod din sa bahay, tanggapan na Madiskaya sa Pasig. Kaya sabi ng aking bubit, yung mga gwardiya sa Public Works, si Miss Thea, sila ay naka-heightened alert. Akala ko bulletproof jackets na eh. Arrest number 14, Leta Narciso, please come in. Miss Leta. Lakay, Miss Thea, hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mauwi sa gulo ang mga protesta sa bansa tulad ng nangyayari ngayon sa Indonesia kung saan uligting ang galit ng mamamayan dahil sa mga isyu ng katiwalian. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng magkahiwalay na rally kaninang umaga kung saan sinugod ng mga disaster survivor at militanteng grupo ang compound ng mga Diskaya at binato ng putik at nag-vandalize at pinagbabato naman ng bulok na gulay at prutas ang tanggapan ng DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo na mananatiling nakaangkla sa due process ang lahat ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Giit ng palasyo, ginagawa ang mga hakbang na ito para sa kapakanan ng taong bayan at hindi para magdulot ng gulo. Narito si Jose Castro. Sa mga kapwa nating Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. Inatasan na rin daw ng Pangulo ang kaukulang mga ahensya at law enforcement units na tiyaking hindi mauuwi sa kaguluhan ang anumang kilos protesta at mapanatili ang kaayusan sa gitna ng issue. Ito si Letner Cito sa DZRH. So dapat may order sa PNP na red alert. Ayan, heightened alert. Heightened din sila. Always ready at saka mga isama natin mga taga-barangay. Ayan, lakay. Lahat ng security. Para kung may mga rally sa bahay na isang kontraktor na involved sa ghost projects, at least nababantayan. Ayan. Sa bagay. Hindi dapat idaan sa karahasan, lakay. Yung mga yun nangyayari. Sa bagay, yung mga na-involved dito, hindi na umuwi sa kanilang bahay. Ayan. Oo nga, yung iba na sa true. Nasa mga hotel na raw. Oo, nag-check-in na. Okay, dun sa mga resort nila na yung may mga may mga resort. Ayan, sumefty na sila. Pati yung mga sasakyan. Ayan.
Oy. Sino kaya may-ari ng mga Malalaki. iba-ibang sports cars, ha? Oh. Ferrari, Lamborghini, name it, ha? Porsche. Oha. Abay, nandyan sa hangar sa airport. Allah. Opo! Aba, ano yan? Diyan pinarada, Lakay? Ready for shipment na ba yan? Itatakas? Yung parking ng ng mga private plane, helicopter. Ayan. Puno na, Lakay? Doon na inilagay yung mga sports cars. Kanino kay may-ari kaya ang mga yan? Okay, so Problema Lakay kung may mga papel. Ang problema pag walang mga dokumento. ayan, pero alam mo, Miss Let, kahit na may papel, pagka na-involve ka sa mga ganitong ghost projects, ayan Questionable na. Oo, ayan, galit ang mga tao. Ayan, oo. Sana huwag umabot naman sa karahasan yung kanilang protesta. Eh, sabi nga na, Pero sa huli sana Lakay ay may maparusahan naman. ayan, mukhang seryoso naman ang Pangulong Marcos, ha? Ayan, dapat maging seryoso talaga at bilisan na sekboying. Dahil kung hindi, sasabihin ni VP Sara sa inyo, ha? Sarsuela? Totoo. Okay nga ron. Kasing bilis Lakay ng mga aksyon ni Secretary Vince. Ayan. At Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Sabi nga ng iba, pwede ba? Ayan, mag-martial law na lang. Ayan. Naku! Martial law sandali. Huliin lahat yung mga involved Mahuli sa... muna. Oo, arestuhin yung mga involved sa flood control projects para mas mabilis. Ayan. Kasi kung yung judicial system natin, Mabagal, Lakay. baka next year di pa tapos yan. Kita mo si Alice Guo. Pero Lakay, sana wag sirain mga protesters natin yung mga properties. Baka pwede pang maliquidate at mapera ulit ng taong bayan. Diba? Samantala, nag-resign na opisyal ng PCAB, hindi ligtas sa pananagutan ayon kay Senator Erwin Tulfo. Idetalye mo ang balitang yan. RH28 Raymond Paas. Raymond. Mr. Mayor, tuloy ang investigasyon kay Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB Executive Director Attorney Herbert Matienzo kahit ito ay nag-resign na sa pwesto. Ito ang deklarasyon ni Senador Erwin Tulfo habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga palyadong proyekto ng DPWH. Paniwala ng senador, hindi porket nag-resign ng opisyal ay absuelto na. Malinaw sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagkukulang ng liderato ng PCAB. Hinikayat ni Tulfo ang mga nasibak o nagbitiw ng mga opisyal na magsalita at maging state witness sa lahat ng investigasyon tungkol sa mga palpak na proyekto ng DPWH. Igigit din nito ang pagripaso sa Republic Act No. 4566 o ang Contractors License Law para baguhin ang komposisyon ng PCAB at alisin ang mga posibleng conflict of interest sa mga uupong miyembro ng board. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, dapat lang na magkaroon ng complete overhaul sa PCAB kasunod ng resignation ni Matienzo. Sabi ni Lacson, naging pugad ng katiwalya ng PCAB katandem ang DPWH. Sila ang dalawang ahensya na nagsilbing 1-2 punch sa pag-knockout sa ating mga buwis. Napapagod na muna ang senador dahil nang umalis siya sa Senado 3 taon nang nakalipas ay iilang ahensya lamang ang sangkot sa korupsyon. Ngayon ay pinasok na pati ang National Expenditure Program o NEP para ilagay ang mga insertion sa sabwatan ng DPWH at ilang miyembro ng Kongreso. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. RH number 28, Raymond Adpaas. Sa bagay yan ang malungkot na katotohanan kahit ayaw aminin ng Malacanang, talagang lumala po ang corruption. Samantala, Kamara de Representantes, kumpiyansa na may ipapasa ang 2026 National Budget sa harap ng gagawing review ng Department of Budget and Management sa National Expenditure Program. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Teya, naniniwala ang Kamara na maipapasa sa 2026 national budget ng schedule sa kabila ng kirit ng mga mamabatas na repasuhin ng Department of Budget and Management ang ilan umanong questionable provision sa National Expenditure Program. Ang kay Atty. Princess Abante, spokesperson ng Kamara, nagdesisyon ng House Committee on Appropriations na tuloy-tuloy pa rin ang mga budget deliberation. Ito ay para matalakay na ang budget ng mga ahensya ng gobyerno na wala namang problema. Narito si Atty. Princess Abante, spokesperson ng Kamara.
hindi naman to ang kung sakasakali magiging unang beses na ang Kongreso ay mag-work overtime. Nakita naman natin yan kahit sa 19th Congress, hearings would run until early mornings, diba? Just to make sure na magawa yung mga trabaho. So, the House is always ready for any eventuality that yung work needed to make sure that we get our job done. Samantala, sa pagdalakay bukas sa 2026 budget ng DPWH, sinabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, ilalatag nila lahat ng mga reklamo. Nagkakaroon ng pagkakataon sina Budget Secretary Amena Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon na baguhin at muling i-resubmit ang mga kinikwestyong probisyon ng ilang mga ahensya. Tiwala rin si Puno na kaya itong matapos sa loob ng 10 araw, pati na sa mga ahensyang nakitaan ng questionabling alokasyon gaya ng Department of Agriculture. Narito si House Deputy Speaker Ronnie Puno. Basta ilalabas namin lahat ng reklamo namin. Okay. No? And then, I think ang mangyayari after ilabas namin lahat yan, DPWH will study everything. And then, magre-resubmit sila. Para hindi sa amin galing. Kasi ang amin, ayaw lang namin na sa amin manggaling. Kasi, siyempre, pagdudahan na naman yan. Ano? Sabihin na kaya namin binanggit itong mga problema kasi gusto namin palitan yung mga budget namin. Hindi, ganun kasi yun eh. Naging pahayag ni Congressman Ronnie Puno. Ako si Mildred Manang Milky. para sa DC. Yes, Sakay. Na kumbaga na red flag na ba yung budget sa Marikina dahil ang sabi ni Mayor Marcy Chodoro, congressman na pala ngayon ano, ha? Yung flood control Congressman. Yung flood control project niya sa may Marikina River yata ay tapos na pero nilagyan ulit ng pondo. Ayan. Hindi lamang yan, Lakay at Teya, marami pang mga proyekto sa ilalim yata ng DPWH flood control project na nakalagay doon completed na pero may pondo pa. Ng pondo. May budget pa uli. Ulit-ulit. May budget pa uli for 2026. Ibig sabihin, uulitin ulit. Ngayon, ang tanong nga nung ilang mamabatas at dapat ipaliwanag daw ng DPWH na pondohan na, sinasabing tapos na, pero kung titignan mo, marami daw ang mga kung hindi man ghost project ay hindi pa tapos. Alang yan. Double na, Lakay. May involve bang congressman dyan? Kasi congressman yata nag-aalat ng budget, di ba? Siyempre sa NEP yan. Propose ng proposal ng... Malalaman yan. Oo, malalaman yan bukas, Lakay at Teya dahil maghaharap-harap na yung mga congressmen, yung mga house leaders na question sa mali-maling isinubmite na provision daw ng National Expenditure Program. Kasi ang kondisyon ay ayusin na ng DBM yung mga sinasabi nilang questionable. Kaysa daw ipasa nila yung budget at masisisi na naman daw ang mga congressmen. Ayun, abay kung pinundan ulit, ilang bilyon ang dinagdag o ilang daang milyon? Naku, Lakay, milyong piso ang dinadagdag. Pero yung project, doon sa mga papela, ay... yun at yun. Kumbaga ay tapos na at napondohan na. Pero pag titignan mo daw sa 2026 national budget, under the flood control program sa Lakay at Teya, andun na naman yung mga proyekto. So, paano mo sasabihin completed na? Ipopondohan na naman pala ngayon. Ayan, oo. Kaya pala malaki kitaan, ano? Ayan, kaya nga madami pinambibili ng Hermes bag. Ayan, mga sapatos, Louis Vuitton. Ayan, kita mo naman yung mga ano dyan, kung magparada ng mga luxury items. Luxury items, mga damit, bag, sapatos. Sasakyan. Ayan, kaya pala. Ayan, ganun na lang. Kaya pala, Lakay. Parang tayong bumibili ng pang-display nila. Oo. Salamat sa ating mga taxpayers money pala yan. Salamat nga daw sa ambagan. Nakakangkot, Lakay. Oo. Kaya ito, musisiin naman yung budget para at least hindi lang daw na pagbibintangan ng Kongreso na pag ipinasa nila, nagkaroon ng insertion. So, titignan nila habang kaharapan DPWH at DBM yung mga questionable mga allocations sa iba't iba mga proyekto. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Teya. Sa iba pang mga reports sa Kamara, NBI, kinumpirmang nakalaya na ang mayor ng San Simona, Pampanga
na inaresto dahil sa extortion. Abay, bakit nakalaya na? Ha? Nakapag-piyansa ba? Ayan. At ano nangyari naman doon sa NBI agent? Ha? May nakasang ng rape na isang Vietnamese na kanilang hinuli. Kita mo nga naman yan. Ano nangyari sa NBI? Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, kinumpirma ng National Group Investigation na nakalaya na si Mayor Abundio Consolan Jr. ng San Simon, Pampanga na inaresto noong isang buwan dahil sa umano'y extortion. Ito ay matapos katigan ng Muntinlupa RTC Branch 206 ang inihaing habeas corpus ng kampo ng Mayor. Sa press conference, ipinaliwanag ni Director Jaime Santiago na hindi agad na aksyonan ng Ombudsman ang inihaing resolusyon ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon dahil anya ito sa pagpapalit ng liderato ng Ombudsman na sinamantala ng kampo ng Mayor upang maghain ng habeas corpus petition. Kaya na maganap ng information ng korte, iyan yung isinusumite kasunod ng resolution. Sinabi ni Santiago na wala silang maipakita kaya kailangan daw na maaksyonan muna ng Ombudsman ang resolution at ihaing ito sa Sandigan Bayan upang makapag-issue ng arrest warrant laban kay Punsalan. Pero kung muli daw na maaaresto ang alkalde, maaari pa rin siyang makalaya dahil bailable ang kanyang mga kaso. Matatandaan na inaresto si Punsalan kasama ang isang doktor na nagsilbi umanong middleman at kanyang mga bodyguard sa entrapment operation ng NBI matapos tanggapin ang 30 milyong pisong inisyal na suhol. Bahagi raw yan ng hinihinging 8 milyong piso ng mayor mula sa isang kumpanya ng bakal kapalit ng paborableng resolusyon mula sa lokal na pamahalaan. Pakinggan natin ang direktor. Tama naman yung judge. I am a former judge, no? Wala pang information kayong naipapile eh. Lampas-lampas na sa oras eh, nakahold pa yung tao dyan. So, she immediately ordered the release. Now, but then, sabi ko sa inyo, the Ombudsman should now act on that resolution. Hindi ko sinasabi, hindi ko inuutosan na file it with the Sandigan Bayan. Ay pag gano'n na nangyari, a warrant of arrest shall be issued. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Giselle, Pilipino. hindi pa nakakasuhan yung mayor ng San Simon, Pampanga? Lakay, sabi ni Director Santiago, may mga inihain sila lakay na kaso doon. Ngayon lakay bilang yung investigation ay nandoon sa hanay ng NBI at ng DOJ. Yung DOJ naghain ng resolution lakay sa Ombudsman. Doon lakay nagka-problema dahil nga nagpalit daw ng leadership, hindi na aksyonan yung resolution na yon na kailangan pang isumiti lakay sa Sandigan Bayan na may jurisdiction sa kaso ni Mayor dahil siya ay isang mayor lakay. So doon tayo sa resolution daw lakay na hindi na aksyonan bagamat meron ng mga kaso yung NBI lakay doon nagka-problema sa hindi na aksyonan na resolution. Dapat hiwala yung kaso sa ombudsman at saka yung criminal case sa korte. Parang hindi maganda. Naprotektahan pala kaya, no? Ayan. Anyway, anyari. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Giselle. Salamat lakay. Balik sa inyo, Miss Thea. Samantala, mga manggagawa na umalma sa mataas na airport fees sa NAIA nagpiket sa San Miguel Headquarters sa Mandaluyong City. Detalye mo balitang yan, RH27, Noche Kakas Noche. Lakay, Miss Thea, nagsagawa ng kilos sa protesta kanina ang iba't ibang NGO at labor group sa San Miguel Corporation Headquarters sa lungsod ng Mandaluyong. Ito ay bilang tugon ng grupo sa nalalapit naman na pagpapatupad ng San Miguel Corporation na bagong airport fees sa NAIA sa September 14 na aabot sa 1,000% increase. Inamo ng grupong partidong Lakas ng Masa, Sanlakas at Bukluran ng Manggagawang Pilipino, si SMC CEO Ramon Ang, na wag na umanong pagkakitaan ang pagsasaayos ng NAIA tulad ng ibinida ng bilyonaryo na gagawin niya sa isyu ng baha sa Metro Manila. Ayon kay Calyodi de Guzman, Pangulo ng PLM, pangatlo na umano sa pinakamayamang Pilipino si Ang na kumita daw mula sa mga Pinoy.
Jeepney Calio, dapat sa bisyo muna bago tubo dahil lumalabas andyan na wala pang puhunan ng SMC sa ayos ng airport na palagay niya kukunin pa ang pondo sa pagsasaayos mula naman sa dagdag singil. Jeep pa ni Calio, nakahanda naman magbayad ang mga pasahero kung mas maayos muna ang mga serbisyo. Kabaliktaran din anya ito sa pag-alok ng SMC na paglupas sa problema sa pagbaha sa Kamaynilaan. Maiksi lang ang paglalahad ng saloobin ng grupo matapos namang itaboy ng mga pulis at gwardiya ng SMC. Aray sa 27, Noche. ZR8, una, yes, Salakay. Hindi sila inimbita ni bossing RSA, pinainom ng San Miguel dun sa loob. Shumat. Hindi pinashot. Hindi na-invite na siya. Hindi na-invite, ayan. Hindi prepared na kayo. Ayan. Ayan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Noche. Balik sa inyo, Lakay, at kami sa kaya. Muchas gracias. Buenas tardes, Noche Kakas. Samantala, sinampahan ng panibagong kaso si dating Bamban Mayor Alice Guo. Nga pala, kumusta na siya, ha? Siya na ba ang reyna ng Pasig City Jail ngayon? At 35 iba pang kasabwat nito kinasuhan sa ombudsman. Sa press conference, sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago na kabilang sa mga ihahabla nila ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Bamban Tarlac. Maghahain ng NBI ng 3 kasong kriminal at 3 administrative cases. Kabilang na ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, possession of prohibited interest by a public officer, at serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service. Narito si NBI Director Jimmy Santiago. Sa investigation ng aking team, nakita na mayroong isang property doon, ang appraised value is 3.9 billion. But they only paid real property tax amounting to 10,000. Sa lupa, sa land yun sa lupa. Sa building, 0. Hindi nagbayad. So, yun, masyadong grossly disadvantageous to the government. Si NBI Director Jimmy Santiago. Samantala, gagawing exempted sa number coding scheme sa Metro Manila ang mga kukuha ng Philippine Bar Exam sa darating na September 10. Sa inilabas na memo ng Supreme Court, layo nitong matiyak na makararating on time ang mga examinee sa kanilang local testing centers. Dahil dito ay nabisuhan ang mga bar takers na mag-display ng kanilang bar exam permit sa windshield ng kanilang mga sasakyan. Kailangan din nilang irehistro ang kanilang sasakyan sa link na inilabas ng Supreme Court sa kanilang Facebook page hanggang sa September 8 lamang upang maiwasan ang contactless apprehension. Good luck and congratulations agad sa mga papasala. Sa mga future lawyers. At sa balitang showbiz sa Miss Thea. BGYO bumida sa Summer Sonic Bangkok 2025. Handa na para sa first ever solo concert. Idetali mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa? Misteria at Alakay, patuloy nga ang pag-angat ng pick-up group na BGYO sa international music scene. Ito ay matapos ang kanilang matagumpay na performances sa Summer Sonic sa Bangkok 2025. Nagningning ang grupo bilang tanging kinatawan ng Pilipinas sa prestigious music festival ng Japan na ginanap noong August 23 at 24. Kasama ng BGYO sa lineup ang malalaking international acts gaya ni Alicia Keys, Camila Cabello, Black Eyed Peas at Baby Metal. Kinaboga ng grupo ang crowd nang ilabas ang kanilang latest single na Headlines at iba pang hit songs gaya ng The Light na Thai version, Heartstrings at All These Ladies na pumasok sa Spotify Philippines Viral Top 50. Hindi rin nagpahuli ang kanilang OPM Pride sa pag-awit ng kantang Andito Lang at Gigil.
Ito na ang ikalawang beses na nagtanghala ang BGYO sa Thailand ngayong taon matapos maging guest performer sa Dream Warrior Concert ni Boss DKM noong July. Samantala, inaabangan na ng fans ang BGYO, the first solo concert ng grupo na gaganapin naman sa October 4 sa New Frontier Theater sa Quezon City. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzate nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. At maraming salamat sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Ang palitan ng dolar nagsara sa halagang 56 pesos and 98 centavos. Wow! Lumalakas ang piso. Bumawi At yan ang kabar natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. 112 days before Christmas. Ako po si Thea Petro Corpuz. Standby, susunod na mga balansyadong balita, Henry Uri at Karen Oyong. Oras, parang sardinas lang. 5:05. This time check is